Hello po, Ma'am Shih sa Japan. Good morning! Eto nga po pala ay gabi na. Gumagawa pala si ate ng assignment niyan. Minsan, tinutulungan ko si ate gumawa ng assignment kapag hindi niya alam. At syempre, kapag kaya ko rin. At ayun nga, habang gumagawa si ate ng assignment, nagluluto na rin ako ng dinner namin. Di bale, gumawa lang ako ng sariling nuggets. At habang nagluluto nga ako, chinecheck ko rin yung ginagawa ni ate kung tama ba. At eto nga yung ginawa kong nuggets. Natatawa nga ako habang nag-voice over. Mukhang hindi nuggets. At habang nagluluto nga ako, binuksan ko naman yung tubig dito sa banyo para punuin itong bathtub namin. At pagkatapos nun, bumalik na ako ulit sa kitchen para tingnan yung niluluto ko. At pagkatapos, si ate rin. Ay, grabe. Kanji kasi yung assignment niya. Medyo may mali-mali kasi kaya tinatama ko rin. At minsan nga nakikipagtalo pa sa akin. Akala niya kasi sa isang kanji, isang word lang. Ang meaning, depende pa sa sentence na gagamitin. Sabi ko nga sa kanya bago niya isulat, basahin niya muna yung sentence para tama yung sagot. Pagkatapos sa assignment ni ate at sa pagluluto ko, kumain na rin kami ng dinner. Tinatanong ko nga sa kanila kung okay yung nuggets ko. Sabi naman ni ate at bunso, okay naman daw. At nung tinikman ko nga, mukha naman nuggets ang lasa. Ayun nga, habang kumakain kami, bigla na lang nga may nag-doorbell. Medyo kinabahan nga ako kasi gabi na. Wala pa naman si daddy nito. At eto nga, naalala ko nga pala meron nagpadalang package para kay ate. Mga damit, pero hindi ko alam kung pwede kong banggitin yung pangalan niya ha. Pero salamat sa'yo. Ang bilis daw kasi lumaki ng anak niya kaya binigay na lang niya kay ate yung ibang damit. Ang saya nga ni ate kasi meron siyang ibang damit na nagustuhan. At pagkatapos nga namin palang kumain, naligo na nga pala kaming tatlo. Hindi na rin ako lumublob sa bathtub. Di bali si ate at bunso na rin kasi meron akong hinahabol na oras. At eto nga, nag-flower na ako. At pagkatapos neto, nag-skincare na ako syempre. Eto nga pala yung bagong ginagamit ko. Eto nga pala ay Everglass Toner. Galing nga pala to sa Serious Beauty product. Di bale, ka-product nga pala to nung shampoo at conditioner na gamit ko. At ilang days ko pa lang naman siya ginagamit. Meron nga pala tong Pure Filling, Even Skin Tone, Help Restore Skin Barrier, at Oil Control. At pangalawa, itong Poreless White Glow Serum. Parang nagugustuhan ko nga siya kasi feeling ko nawawala yung mga dark spots sa face ko. Meron kasing whitening, anti-acne, softening, tintening, and brightening. Pero hindi naman ako mukhang puputi nito masyado kasi morena kasi yung kulay ko. Kaya tama lang na pantay lang yung kulay ko lahat na walang dark spot. Pagkalagay ko nga nito, medyo imamassage ko lang ng konti. Ito nga pala ginagamit ko kapag gabi lang. At syempre, sinabayan ko rin ng sabon nila ha, para kompleto. At ito naman ay sun milk. Di bale ginagamit ko to kapag umaga ha, kasi sunblock siya. At nagustuhan ko rin kasi may SPF 50 siya. At syempre, ito yung sabon. Pwede nga pala to gamitin sa katawan. At etong tatlo nga pala ang ginagamit ko kapag gabi. At kapag umaga naman, etong 4 naman. Di bale may sunblock na kasi, nakasama. At syempre, kahit mga nanay na tayo, kailangan alagaan pa rin natin yung mga balat natin. Kapag gusto nyo, lagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ha. Sila ate at bunso nga pala, nasa offer pa. Naglalaro kasi silang dalawa. At pagkatapos nun, prepare ko na pala yung computer kasi meron kaming Zoom ngayon. At habang ayaw pa magpaawat ni ate at bunso, nilinis ko muna tong sala namin. Ang daming laruan kasi. At nag-vacuum na rin pala ako dito. At nung natapos na nga sila ate at bunso, binlower ko naman sila. Nahihirapan niya ako dito sa blower na gamit ko kasi yung isang blower namin nasira. Lalo na pagdating kay ate, hirap na hirap ako mag-blower dito. Manipis yung hibla ng buhok niya pero napakarami. Ang kapal. At nung natapos na nga akong bloweran si ate at may oras pa akong natitira, hinugasan ko na itong pinagkainan namin. Dahil 2024 na nga, medyo binago ko yung ginagawa ko. Ngayon kasi pinapractice kong matapos yung gawain ko ng maaga, lalo na sa gabi. Kaya naman pagkatapos namin kumain nila ate at bunso, sumasabay na ako maligo sa kanila. Pagkatapos nun, huhugasan ko yung plato namin para maaga na ako makatulog. Kung hindi man, nakaka-relax pa ako ng kaunti kapag nakatulog na sila ate at bunso. Kasi dati, halos madaling araw na ako natutulog at natatapos yung mga gawain ko. At ayun nga, halos lahat tayo
may mga prayer or kahilingan. Karamihan, hindi pa niya sinasagot o tinutupad yun. Pansinin nyo, bago sa'yo ibigay yung sobrang laking blessing, bago sa'yo ibigay yung hinihiling mo, bago ibigay sa'yo yung pinagtrabahuan mo, bago ibigay sa'yo yung pangarap mo o yung goal mo, may pagdadaanan ka talaga. And the most of time, susubukan ka talaga. Kung saan ka mahina, susubukan ka kung ano yung weakness mo. To teach you a lesson, to make you stronger, to make you a better person. This is not just about what you get. This is about who you become in the process. Yun lang po. Salamat!